Ang gagawin natin tutorial guys ay pang 1.5 piso wifi guys. So dito guys is syempre zero configuration or no configuration yung ating RB941 second, which is ito yung model na half-light ng Microtech. So eto guys is maraming nagpi-PM sa akin about dito kung paano ba daw yung random MAC. So may mga portal guys, may gumagawa ng portal, may sari-sarili silang script para mapagana yung random MAC. Pero itong ituturo ko guys is I think pwede nyo rin itong gawin guys. Ang gagamitin nating script guys is yung lumang script ng ating or ng 1.5 guys, which is ito guys. Ito yung script ni Sir Ivan, which is siya yung div ng 1.5 piso wifi. So ito yung gagamitin natin guys. Yan. So minsan kasi guys is bumibili sila ng portal sa akin patungkol sa random MAC. So gawaan na lang natin ang video guys. Pero pwede kahit anong portal guys. Kahit yung default portal na galing kay 1.5 is pwedeng pwede. So shoutout nga pala sa mga members at moderator ng ating group or FB group, which is yung 1.5 group guys. Then shoutout din pala kay Sir Ivan. Siya yung developer nitong system na to. So before we start guys, siyempre zero configuration tayo guys. So ang gagawin natin guys is i-configure muna natin itong ating half-light na Microtech. So gamit lang kayo guys ng Winbox. So nakadepende sa inyo guys, which is kung anong OS nyo guys, which is yung 86 bit or yun yung tinatawag nilang 32 bit. Then sa akin kasi guys is 64 bit yung gamit ko. Ang OS ko kasi guys is Windows 10 na 64 bit. So download lang kayo guys dito, Winbox. So kung gusto nyong hanapin guys, type nyo lang dito Microtech Winbox. Yan. So ito ata siya guys. Yan. Yan. Then pili lang kayo guys kung 32 bit kayo or 64. Yan. Okay na yan guys. Then since na-download nyo na guys itong Winbox, syempre lalabas na itong ating half-light dito. Mako-configure na natin. So connect ko lang guys. May password. Yan. Lagyan muna natin ng password guys. Yan. Then disconnect ko lang. Login tayo ulit na may password. Yan. So mag-i-start tayo guys. Simpleng configuration lang dito sa interface. Sa interface guys, kung mapapansin nyo, may R dito, which is running yan guys. Diyan ko sinaksak yung ating ISP guys. Yan. Then or yung papasok, sa hindi pa nakakaalam, yung papasok diyan natin nilalagay sa port 1 yung internet cable para mapasukan yung ating Microtech ng internet. So lalagyan na lang natin guys para ma-prioritize natin or alam natin. So ISP ito guys. Then dito guys is gawin natin AP. Ang AP guys is access point. Yan. AP, pati ito guys, AP rin. Yan.
Then dito sa WLAN guys, kailangan natin enable ito guys. AP bridge, piliin nyo lang. Then dito sa SSID, MikroTik guys, sabihin natin AP1. AP1. Yan. Then enable pala natin guys. Yan. Then okay. Tapos syempre na okay na yung ating interface, may mga pangalan na. So gawin natin dalawa. Yung wala kasi akong available na access point. So gawin na lang natin itong dalawa guys. Para matry natin. Kasi sa random MAC guys is pag magkaiba yung AP or name ng AP guys is mawawala yung time sa isang AP. Yan. So dalawa na guys. Check nga natin. So ito siya guys, AP1, AP2. Then punta tayo dito sa bridge. Gawa tayo ng bridge guys. Yan, bridge lang. Yan. Then port guys. Sa bridge na naman guys, pagsasamahin natin yung lahat ng AP, which is itong 2, 3 at 4. Ayan. So isang IP pool lang sila pag pinagsama natin guys. Yan, kung mapapansin nyo guys, mayroon ng S, which is slave siya. Ibig sabihin naka-bridge siya. Yan, yung 3, 4, at saka yung dalawang WLAN natin guys. Yan. So yan guys, okay na siya. Then after that, papasukan na natin ng internet yung ating MikroTik guys. So punta lang guys sa AP client, add lang tayo dito guys. Ayan, ISP. So simple configuration lang to guys ng hotspot. Yan. So next is firewall NAT. Add tayo dito, punta tayo sa general. Yung chain natin, source NAT, out interface Ether 1. Yan. Then punta tayo dito sa mask grid, or piliin natin sa action is max grid. So kung mapapansin nyo, may bytes at saka packet dito. Ibig sabihin, pumapasok na yung ating internet sa MikroTik, pero wala pa siyang palabas. Kumbaga, itong mga port na to na binridge natin, kasi ito kasi yung papasok ng internet, then dito siya lalabas guys sa mga AP na to. Yan, AP port na to. So hindi pa yan lalabas guys. So kung mapapansin nyo dito, may bytes at saka packet. Pag pining natin yan, automatic gagana ito guys. So ping nga natin, ping 8.8.8.8. yan. Pag pumalo yan guys, ibig sabihin goods yung ating internet guys. Yan, mapapansin nyo, nagpiping siya. So goods na yan guys. Ang next step natin guys is gagawa na natin itong ating mga slaves or ating bridge ng IP. So gagawa tayo ng addresses. Yan. So add tayo dito guys. So 10.0.0.1/24. Yan. Then sa interface guys, since na ito yung gagawa natin ng IP, yung ating bridge, so dapat interface guys is bridge yung interface natin, kasi yan yung gagawa natin ng IP. Yan. So yan guys, goods na. Ang next step, punta tayo dito sa may DHCP server para gumana na yung mga port na to guys. Kasi kung walang DHCP server guys, although makaka-connect guys, pero wala siyang internet guys. Kasi wala siyang DHCP server yung ating bridge. So tatarget pa rin natin. Mayroon kayong makikitang DHCP setup dito. Yan. Ito. Then target natin yung bridge. So next lang dito, kung mapapansin nyo, ito yung ginawa nating IP address dito, di ba? Yan. Then automatic siya na yung gagawa ng IP pool. Yan. So yan, success na siya guys.
So kung mapapansin nyo, ito yung ating address pool, which is yan yung sinasabi kong IP pool. So punta tayo dito, i-rename natin yan guys. Ito pangalan na natin ng hotspot. Yan. So okay, meron na. Next step, nakadepende sa inyo guys kung gagawa kayo ng DNS or maglalagay kayo ng DNS, pero mas maganda kung lalagyan na lang natin guys ang DNS, which is yung Google DNS lang, 8.4.4. yan, then okay. Yan guys. After that, since na okay na guys, mayroon na tayong na-set up na natin lahat guys. So ang pinakalas na gagawin natin guys is yung hotspot. Yan, kasi hotspot yung gagawin natin guys. Dito guys sa hotspot, punta lang kayo dito sa IP hotspot. Same lang yung procedure dito sa pag-create ng DHCP server. Ito. So, di ba kanina dito, pinlik natin itong DHCP. So, same lang dito guys sa hotspot setup. May makikita kayong hotspot setup. Yan. Then, i-target pa rin natin yung bridge natin guys. Yan. Then, next lang din dito guys. Yan. So, goods na siya guys. Then, ito yung address pool natin, yung ginawa natin pool. Yan. So, dito sa pair MAC address, gawin natin isa. 1 lang, 1. Yan. Punta tayo dito sa server profile. So, ang profile kasi nitong ginawa nating server is itong hotspot prop 1. So, dito lang tayo guys magpo-focus. So, punta kayo dito, double click nyo itong hotspot prop 1. Yan. Sa login, importante ito guys. Kasi, pag hindi nyo chinek itong HTTP POP at saka MAC cookie, is mawawala yung oras ng ating mga client guys. So, napaka-importante. Dapat i-check natin ito guys. Yan. Yan, goods na siya guys. Then, punta tayo dito sa user, delete natin ito. Yan. Then, user profile. Yan. Dito na natin i-apply yung user profile ng random MAC. Ito, dito natin i-apply yung script na sinasabi ko guys. So, dito sa general guys, ganito yung pag-setup nito guys. Di ko alam kung tama tong ginagawa ko, pero na-try ko na to guys. Nag-work din naman, pero di ko alam kung advisable or pwede ba, pero i-try nyo na lang guys. Pero sa akin guys, nag-work talaga itong random MAC fix ng 1Pi, kahit yung default na or dati na script ni Sir Ivan. So dito sa idle timeout, alis natin yan. Then itong keep alive timeout, pala guys, halimbawa is nakakonect si user. Yan dito. So, pag post time ni user guys, hindi mawawala agad-agad yung time niya dito. Or sabihin natin, hindi niya na hindi niya na pindot yung wifi na i-post, or automatic hindi na siya nag-post ng kanyang wifi, is ito yung magka-count. So naka 2 minutes siya. For example is umalis na si client tapos hindi niya na post yung time niya. So ika-count niya muna guys ng tawag dito, ika-count na muna ng 2 minutes bago niya i-deactive dito. So di ko alam kung tama, pero ganun yung pagkakaintindi ko guys itong keep alive timeout na to. So itong status refresh, yan yung pagre-refresh ng ating portal guys. Nagre-refresh siya every 1 minute. So ang ginagawa dito guys, tatanggalin natin itong keep alive timeout. Tapos itong shared users is gagawin nating 2. Dito sa rate limit guys, kayo na bahala kung maglalagay kayo. For example sa akin is 3M/3M. Yan. So ibig sabihin 3 Mbps per user yan. So next step, punta tayo dito sa script. So kukunin natin yung script. Ito yung script guys. Ito yung
unang script ni Sir Ivan guys. So na-revise na kasi guys yung script na to, pero kung gusto niyo ito guys, ililink ko na lang or ililink ko na lang sa comment guys. I-upload natin. So yan, ika-copy nyo lang yan guys, copy. Then punta tayo dito sa scripts. Then sa on login to, yan. Then sa on logout guys is yung ito siya guys. Yan. Copy ko yan. Then punta tayo dito, paste. Yan. So dito hanapin natin yung random Mac. Dapat naka-enable kasi yun guys para gumana. So ito siya guys, random Mac synchronizer. So pag 1 yan guys, ibig sabihin naka-enable yung random Mac. Yan. Then dito guys, wag natin kalimutan guys, kung hex yung gamit natin, dapat flash/hotspot. Pero since na-apply yung gamit ko, dapat naka-hotspot lang siya. Same dito guys. So since na naka-enable na, ito yung random Mac fix natin. So okay na yan siya guys. So apply okay. Then sa wall garden, yan, meron tayong script dyan guys. Ito guys, yung ginagamit kong script, ito yung old script ni Sir Ivan. Yung dating script niya, na-revise na kasi guys sa GitHub. So ito guys, napapakinabangan ko, mas maganda pa yung, sa tingin ko lang guys, mas maganda pa yung dating script ni Sir Ivan. So paste ko lang dito guys yung script, yan. So meron na tayong wall garden. Yan, meron na din tayong firewall accept. Yan, ito siya guys, ito. Yan. So next step, since na okay na yan, i-apply na natin yung mga daily. So meron din akong daily. Yan, daily. Yung today income at saka monthly income. Yan. Then paste pa rin natin siya guys. So ang purpose nito guys, itong reset monthly income at saka today income, ito yung nagka-count sa inyong admin dashboard guys. Kung wala ito guys, is hindi proper yung pagka-count nung, or sabihin natin hindi gagana yung sa admin dashboard guys ng ating OnePi. So napaka-importante yun itong script na to guys. So makikita natin yan guys dito sa scheduler. So punta lang kayo system, scheduler. Ito yung reset. Ito guys, nagre-reset siya yung daily. Kung mapapansin nyo, interval niya 1 day. Kasi 1 day dapat magre-reset yung ating script. Then yung monthly guys, nasa 30 days. So nagra-running na yan yung script guys. Ito, di ba? Monthly. Kung mapapansin nyo, run count niya is 0. So pag dito siya nag-account guys. Kung magma-manual reset kayo guys, i-zero nyo lang to apply, okay lang guys. Yan, halimbawa kung hindi nag-reset yung inyong daily at monthly income. Yan. So yan guys, okay na guys. Meron na tayong config ng OnePi. So next step natin guys is siyempre kailangan natin ng Node MCU. So setup ko lang guys yung Node MCU kasi magre-reflash tayo guys. Yan, proceed tayo guys. Kailangan natin ng sana yan. Kailangan na natin mag-reflash. So meron tayong 4.4. Ito yung gagamitin natin guys, 4.4. Kung wala kayo nito guys, punta kayo dito sa OnePi system. Search nyo lang guys sa Google. Then ito siya guys. Tapos may makikita kayong download button dito guys, all download icon. So pili lang kayo kung anong gusto nyong version. So meron tayong latest version 4.4. So shout out kay Sir Ivan. Napakalupit na system na to. Yan. So goods na siya guys. Then ano ba next? Yan, magre-reflash na tayo guys. So ang Node MCU ko guys, 8266. Yan. So madali lang mag-reflash nito guys. Marami tayong tutorial.
sa YouTube guys, bisitahin nyo yung ating YouTube guys. Yan. Then ito is dapat yes. Then flash na natin guys. Yan. So tandaan nyo itong MAC address natin guys. Yan. Yan. So tapos na yung bin plus or bin 1 natin. Sunod natin guys is yung bin 2. Then no, dapat yung offset address is 2. Then next na naman natin guys. Yan. Gawit natin yan hanggang matapos guys. So sana is magwo-work guys yung ating yan. So tapos na siya guys. Then i-reboot ko lang guys. Saglit lang guys. So yan guys, okay na. Na-setup ko na yung ating Node MCU. Then dito guys, may makikita tayong Wi-Fi setup. So yan. So naka-connect na pala. Yan. Then sa IP address niyan guys is default IP address is 172.217.28.1. So yan yung IP niya guys para mapasukan natin yung admin dashboard ng ating Node MCU. So yan. Ito yung makikita nyo guys. Ito. So version 4.4 siya. Then ilagin natin guys. Yan. Admin yung default username at password nito guys. So yan, hintayin lang natin guys. So i-reload natin. So nag-check-in pa kasi yan. Yun, okay na siya guys. So kung napasok nyo na guys yung admin console natin, ito, punta kayo dito sa My System Configuration. Then Wi-Fi SSID guys. So i-scan natin yung ating Wi-Fi SSID, which is itong AP1. So ito yung gagamitin natin guys, AP1. Yan. So scan natin guys. Then ito yung AP1, yan. Then dito guys sa MikroTik IP guys. Yan. Dapat 10.0.0.1. Dito guys, palitan ko lang. Ito yung username at password ng ating MikroTik. Yan. So dito sa pinakababa, ito yung coin slot wait time. Yan yung pag insert coin natin guys is nagka-count siya. Or ano bang tawag, countdown siya, nagka-countdown siya ng 30 seconds. Then coin slot abuse 10 ko lang guys. Then yung ban niya is 1 minute lang. Yan. Generate lang natin, then save. Yan. So after that, punta tayo dito sa My Winbox. Punta tayo sa IP, DHCP server at saka sa LES. So dito yan dapat guys. Yan. So ibig sabihin ito yung ating Node MCU. So ibig sabihin na konektado na si Node MCU sa ating MikroTik guys. So kung gusto niyo palitan itong tawag dito, IP address na to, ayaw niyo to. So madali lang yan guys. Ang gagawin niyo guys, kung gusto niyo i-static, so double click lang natin yan, i-copy nyo lang guys, then palitan nyo yung IP dito guys, gawin nating 10 for example, then apply, okay. So yan, kung mapapansin nyo na static siya, pero waiting yung status niya guys. So i-restart lang natin yung ating Node MCU guys, para mag-bound siya ulit guys. Yan, so ni-restart ko yung ating Node MCU. So kung mapapansin nyo, di ba, napalitan na yung ating IP address. So nag-bound din siya. So okay na yan, punta tayo dito sa may IP hotspot. Then dito sa host. So ito siya guys. Yan. So hindi pa siya naka-bypass guys. So ang gagawin natin guys,
right click tayo, make binding. Then dapat i-bypass natin yung binding guys. Then apply, okay. Yan, ito na siya guys. Punta tayo dito sa wall garden IP list. May makikita kayong accept. Then yung IP na ginawa natin guys, yun yung susundan natin guys, which is yung 10.0.0.10. Yan. Then punta tayo dito sa wall guard firewall, yung node MCU IP gawin nating 10.0.0.10. Yan. Goods na siya guys. Ibig sabihin tapos na yung ating binding guys. Ngayon guys, i-check nga natin. Connect nga tayo dito sa ating AP. Yan. Connect tayo dyan. Then, pasukan natin yung admin. So, ang admin dapat is 10.0.0.10/admin. Yan. So, ito na siya guys. I-check natin kung online ba yung status ng Microtech dito guys. So, wait lang natin yan. So, mabagal yung ating node guys. Yan. Admin. Yan. Then, dito sa baba, Microtech status is online. So, internet status is online. So, ibig sabihin, working lahat ng ginawa natin. So, ang last guys is mag-a-apply tayo ng portal. So, may portal ako dito. Yung LPB yung gagamitin natin guys. Piso Wi-Fi, portals, sana yan. Ito. Yan, ito yung gagamitin natin guys. So, i-edit ko lang yung config.js dito guys. Gawin nating 10. Okay na pala. 10. So, yan. So, copy natin itong hotspot. Punta tayo dito sa files. Dito. Delete natin yan guys. Then, yeah. Paste natin yung bagong portal. Yan. Then, check nga natin kung andyan na siya. Okay na. Yan. So, goods na pala guys. Ito na siya. Yan, yung Wi-Fi rates. Try nga natin. Yan, goods na. Connected na tayo. So, ang gagawin ko dito guys is i-connect ko muna yung cellphone ko guys. Sa cellphone natin, ita-try yung ating random Mac or random fix Mac natin. So, yan guys. Okay na siya. So, connected na siya sa any disk guys. So, kung mapapansin nyo dito guys is connected ako sa AP or access point 1, di ba? Yan yung ginawa natin. Then ito yung ating AP na isa. So check nga natin guys sa ating browser. Yan. So may time tayo na 18 minutes. Yan. So ang IP address natin dito guys is 10.0.0.8. Then ang MAC address natin guys is itong E2C2B09B1D40. Yan. So yan siya guys. So ang gagawin natin guys, since na magkaiba yung access point nito sa isang access point, so dapat is hindi nawala itong oras natin guys, which is itong 17 minutes. Paglipat natin dito sa ating access point number 2 is ibig sabihin is working yung random MAC natin. So try nga natin guys. Yan, connect tayo sa access point number 2. So, yan. So yan siya guys, di ba? So tandaan niyo lang guys, makikita rin pala natin dito sa ating Microtech yung IP. Dito, ito, di ba active isa lang guys. Pero yung sa host niya guys is dalawa yung connected. Yan. Yan.
So, dito, DHCP, list. Ayan. So, ito yung cellphone ko guys, Infinix. So, yung connected tayo ngayon sa 10.0.0.7. So, pag nilipat natin guys, is hindi pa rin nawawala yung time natin. Isang active lang guys. Yung nagagawa, isang voucher lang guys. Yan. So, yan, i-connect ko guys. Tandaan nyo to guys, yung ating MAC dito guys, pati yung ating IP. Kung mapapansin nyo dito guys, ang ating IP is 10.0.0.7. So pag nilipat ko guys, yung ating tawag dito, ating access point sa AP2 is mapapalitan nito guys. So ilipat natin guys ha. So madi-disconnect kasi ito guys. So ilipat natin guys sa access point number 2. Yan. So yan, na-disconnect siya guys. So yan, hindi nyo nagkikita kasi guys. Yan. Connect ko lang ulit guys. Kung mapapansin niyo dito guys, nagiba na yung ating IP. Pero yung oras natin is same pa rin guys, 'di ba? So, working na working itong random MAC fix. Kahit pala yung dati. Ito, yung dating script ni Sir Ivan. Working yung random MAC fix. So, tingin ko guys, hanggang dito na lang muna yung live natin guys. Sa next video natin guys is may ituturo rin ako guys. So, abangan nyo lang guys. So, maraming salamat guys sa panonood.